Noong panahon na ang Rome ang namumuno sa mga bansa, noong ang mga tagasunod ni Kristo ay nagkakawatak-watak at inuusig, may isang matandang lalaki ang ipinatapon dahil sa kanyang patotoo kay Jesus. Ang pangalan niya ay Juan. Siya ang minamahal na alagad, ang alagad na minsang sumandal sa dibdib ng kanyang Panginoon sa hapunan. Ngunit ngayon wala na siya sa gitna ng mga kapatid. Ipinatapon siya sa mabatong isla ng Patmos, mag-isa, tahimik, parang nakalimutan ng mundo. Pero sa lugar na iyon ng pag-iisa, doon mismo siya pinili ng Diyos. Hindi para parusahan, kundi para ipakita sa kanya ang mga bagay na hindi pa kailanman nakita ng tao. Binuksan ng Panginoon ang langit at nakita ni Juan ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng salita ng tao. Isang trono ng makapangyarihan ang nakita niya na napalilibutan ng liwanag na parang esmeralda. Mga anghel na nag-aawitan araw at gabi, Holy, Holy, Holy. May nakita din siyang isang napakaraming tao na nakasuot ng puti, tinubos mula sa bawat bansa at wika, at ang bagong Jerusalem bumababa mula sa langit na parang isang babaeng ikakasal na handang-handa para sa kanyang asawa. Mga bagay na masyadong dakila para sa lupa at masyadong kamangha-mangha para sa bibig ng tao. At isinulat ni Juan ang lahat ng ito sa aklat na tinatawag nating Revelation. Ngayon, sa video na ito ay tuklasin pa natin ang banal niyang nakita. Pero bago tayo magpatuloy ay huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ayon kay Juan, nung araw na yon, ginabayan siya ng Espiritu ng Diyos. At may narinig siyang tinig sa likuran niya. Malakas, malinaw, parang trumpeta. Ayon sa tinig, I am Alpha and Omega, the first and the last. What you see, write in a book and send it to the churches. Nang humarap si Juan upang makita kung sino ang nagsasalita, isang pintuan sa langit ang bumukas. Hindi ito pintuan na gawa ng tao, hindi kahoy, hindi bato. Ito ay nagliliwanag parang daanan patungo sa walang hanggan. Isang liwanag ang bumuhos, liwanag na hindi niya kailanman nakita sa lupa. Buhay ang dating nito, puno ng kabanalan at kapangyarihan. At muli niyang narinig ang tinig. Ang parehong tinig na narinig niya noon nang makita niya ang anak ng tao na naglalakad sa gitna ng mga ilawan. Isang tinig na parang trumpeta, matatag, malinaw, hindi matitinag. Ayon sa tinig, Come up here, and I will show you what must take place after this. at sa sandaling iyon parang natunaw ang mga tanikala ng kanyang pagkakatapon. Ang katawan niya ay nasa lupa pa rin, pero ang kanyang espiritu ay inangat, lampas sa oras, lampas sa dagat at langit. Dinala siya sa korte ng walang hanggan. At doon nakita niya isang trono sa langit at may nakaupo rito. Dito nagsisimula ang paglalakbay ni Juan sa langit. Hindi sa mga halimaw, hindi sa mga hatol, kundi sa isang pintuan, isang paanyaya. Si Kristo mismo ang tumawag kay Juan, tulad ng pagtawag niya noon kay Enoch na inangat upang makita ang mga hiwaga ng langit. Tulad din ng nakita ni Isaias ang Panginoon, mataas at itinaas sa trono. At mula sa sandaling iyon, ang nakita ni Juan ay hindi na lang para sa kanya. Ito ay para sa buong mundo. Ang pintuang iyon ay hindi lang isang pangitain. Isa itong pagbubukas ng walang hanggan. Isang sulyap sa likod ng tabing ng buong kreasyon. Nang pumasok si Juan, ang una niyang nakita ay hindi ang mga anghel. Hindi ang mga tinubos. Hindi ang ganda ng lungsod ng Diyos. Ang una niyang nakita ay ang mismong trono ng Diyos. Sa pagdaan niya sa bukas na pintuan ayon kay Juan, siya ay inangat sa espiritu. Nilampasan ng pangitain ang kanyang pagkakatapon. Nilampasan ang isla ng Patmos. Nilampasan pati ang lupa mismo. Dinala siya sa pinakaloob ng langit sa harapan ng Diyos. At doon unti-unting lumitaw ang sentro ng lahat ng kanyang nakita. Ang trono ng makapangyarihang Diyos at ang nakaupo sa trono. Paano mo ilalarawan ng Diyos? Ayon kay Juan, ang kanyang anyo ay parang jasper, malinis, maliwanag, walang bahid, at parang karnelian, nagniningas, mapula, puno ng kapangyarihan. Ang kanyang liwanag ay hindi maihahambing sa kahit anong hiya sa lupa. Ito ay liwanag na hindi malapitan. Sa paligid ng trono, may isang bahaghari na paikot na parang arko, berdeng-berde, parang esmeralda. Isa itong paalala ng tipan ng Diyos na kahit siya ay banal at makapangyarihan, hindi niya nakakalimutan ang awa. Palibot sa trono mayroong 24 na trono at sa bawat isa may nakaupo na 24 na matatanda. Sila ay nakasuot ng puting damit, mas puti pa sa niebe, sumisimbolo ng mga tinubos. Sa kanilang mga ulo may mga koronang ginto,
gantimpala ng mga nagtagumpay sa pananampalataya. At mula mismo sa trono, may biglaang kidlat, malalakas na kulog at tinig na umaalingaw-ngaw. Parang sa bundok ng Sinai noong unang panahon, noong yumanig ang bundok sa presensya ng Panginoon. Ipinapakita ng eksenang ito ang isang malinaw na katotohanan. Ang Diyos na nakita ni Juan ay hindi nagbago. Siya pa rin ang Diyos ng kapangyarihan, ng kabanalan at ng tipan. At ang trono na iyon ang sentro ng lahat ng mangyayari pagkatapos. Sa harap ng trono may 7 nagliliyab na ilawan. Nagniningas ang mga ito na parang apoy. Ito ang tinatawag na 7 Spirits of God. Buo, ganap at walang kakulangan. Parang sinag ng liwanag na umaabot sa buong mundo. Nakikita ang lahat, walang nalilihim. At sa unahan ng trono may isang malawak na dagat na parang salamin. Kasing linaw ng kristal. Tahimik, hindi gumagalaw. Para bang ang buong creation ay huminto at yumuko sa harap ng hari nito. Ang nakita ni Juan ay hindi bago. Umuulit ito sa mga pangitain ng mga propeta bago pa siya. Ayon kay Ezekiel, nakita niya ang isang trono na parang sapphire, nagliliwanag na parang apoy. Ayon kay Ezekiel chapter 1 verses 26 to 28. Ayon naman kay Daniel, nakita niya ang Ancient of Days na nakaupo. May mga gulong na apoy at ilog ng apoy na dumadaloy mula sa trono. Ayon kay Daniel chapter 7 verses 9 to 10, iisa ang mensahe. Ang trono na ito ay hindi lang sentro ng langit. Ito ang sentro ng buong universe. Ang mga kidlat, ang mga kulog, ang apoy, ang dagat na parang salamin. Lahat ng ito ay nagpapahayag ng kabanalan ng Diyos. Sa paligid ng trono naroon ang 24 na matatanda. Sila ay kumakatawan sa mga tinubos ng lahat ng panahon. 12 tribo ng Israel at 12 apostol ng Kordero. Lumang tipan at bagong tipan nagkakaisa sa pagsamba sa walang hanggang hari. Habang unti-unting nasasanay ang mga mata ni Juan sa tindi ng liwanag ng trono, may mas inilapit pa sa kanyang paningin. Hindi lang ang trono, hindi lang ang mga matatanda, kundi ang mga nilalang na pinakamalapit mismo sa trono. Hindi sila tao, hindi sila matatanda, hindi sila katulad ng anumang nilalang sa lupa. Sila ay mga living beings, mga bantay ng trono, mga tinig ng buong creation. At sa pinakaloob na kapalibot mismo sa trono, nakita ni Juan ang 4 na living creatures. Ang kanilang anyo ay hindi katulad ng kahit ano sa mundo. Puno sila ng mga mata, sa harap, sa likod, sa loob, sa labas. Parang walang anumang bagay sa buong creation ang maaring maitago sa kanilang paningin. Ang una ay parang leon, malakas, marangal, hari ng mga mailap na hayop. Ang ikalawa ay parang baka, matibay, hindi sumusuko, simbolo ng paglilingkod at sakripisyo. Ang ikatlo ay may mukha ng tao, may karunungan at pag-unawa. Ang ikaapat ay parang malaking agila sa paglipad, mabilis, mataas, namumuno sa himpapawid. Bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak at maging ang kanilang mga pakpak ay puno rin ng mga mata. Ang kanilang titig ay nakatuon sa lahat ng direksyon. Walang tigil na minamasdan ang kaluwalhatian ng Diyos sa trono. Araw at gabi, walang pahinga, iisang sigaw ang kanilang iniaangat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and who is to come. Ayon sa mga living creatures. At sa bawat sigaw nila, ang langit mismo ay tila nanginginig. Ang awit nila ay walang tigil. Sa harap ng trono ng walang hanggang Diyos, walang pagod, walang katahimikan, kundi isang tuloy-tuloy na sigaw ng kabanalan. Ang nakita ni Juan ay kapareho ng mga pangitain ng mga propeta noon. Ayon kay Isaias, nakita niya ang mga serapim na nagliliyab, tinatakpan ng kanilang muka at paa habang sumisigaw. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Ayon kay Isaias, Isaiah chapter 6. Ganito rin nang nakita ni Ezekiel, mga cherubim na may maraming mata at pakpak, may anyong leon, baka, tao at agila. Ayon kay Ezekiel, Ezekiel chapter 1 and chapter 10. Magkasama, ipinapakita nila ang kabuuan ng creation. Ang mga mailap na hayop, ang mga alagang hayop, ang sangkatauhan, at ang mga ibon sa himpapawid. Lahat ay nag-aalay ng pagsamba sa kanilang manlilikha. Ang walang tigil nilang sigaw ay nagpapahayag ng isang katotohanan. Ang Diyos ay walang hanggan. Siya ang Diyos na noon pa man ay naroon na, naririto ngayon, at darating pa. Hindi siya nagbabago tulad ng tao. At hindi tulad ng mga hari sa lupa, ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Ipinapaalala sa atin ng mga living creatures na ang pagsamba ay hindi lang awit ng mga anghel. Ito ay awit ng buong creation, walang hanggan, hindi mapipigil, ganap na banal. Habang patuloy ang kanilang pagsamba, ang buong langit ay napuno ng kanilang tinig. Ang trono ay napalibutan ng papuri.
Ang mga matatanda ay yumuyuko. Ang mga nilalang ay patuloy na nagpapahayag ng kabanalan ng Diyos. Ngunit biglang napalingon muli ang mga mata ni Juan pabalik sa mismong trono. Sa kanang kamay ng nakaupo rito, may nakita siyang mas mahalaga pa, isang scroll. Ito ay selyado ng 7 na tatak. Taglay nito ang mga hiwaga ng plano ng Diyos. Ayon kay Juan, nakita niya sa kanang kamay ng Diyos ang scroll na may sulat sa loob at sa likod, puno ng mga pasya, hatol at lahat ng mga mangyayari pa. Ngunit ito ay mahigpit na nakasara. May 7 na selyo ganap hindi basta mabubuksan. Pagkatapos, isang makapangyarihang anghel ang sumigaw na ang tinig ay parang kulog. Who is worthy to open the scroll and break its seals? Ayon sa makapangyarihang anghel, umalunignig ang kanyang sigaw sa langit at sa lupa. Tumahimik ang buong creation. Walang tao sa langit, walang tao sa lupa, walang kahit sino sa ilalim ng lupa. Walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas ng scroll o kahit tumingin man lang dito. At ayon kay Juan, siya ay umiyak ng todo. Nabigatan ang kanyang puso dahil kung walang makakabukas ng scroll, mananatiling nakasara ang plano ng Diyos at hindi matatapos ang pagtubos. Ngunit may isang matatanda ang lumapit sa kanya, nakasuot ng puti, may koronang ginto, at sinabi nito, Weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals. Ayon sa isa sa mga matatanda, itinaas ni Juan ang kanyang mga mata. Inaasahan niyang makita ang isang leon, malakas, marangal, hindi mapipigilan. At dito magsisimula ang pinakamatinding bahagi ng kanyang nakita. Ngunit nang tumingin si Juan sa gitna ng trono, napapalibutan ng mga living creatures at ng mga matatanda, iba ang kanyang nakita. Hindi leon, kundi isang kordero. Ito ay nakatayo, parang pinatay na, may bakas ng sakripisyo pero buhay. Ang mga sugat nito ay hindi tanda ng kahinaan. Ang mga ito ay nagniningning sa kaluwalhatian. Mayroon itong 7 na sungay, simbolo ng ganap na kapangyarihan. Mayroon din itong 7 na mata, simbolo ng ganap na kaalaman. Ito ang 7 spirits of God. Isinugo sa buong mundo, nakikita ang lahat, at ang kordero ay lumapit. Kinuha nito ang scroll mula sa kanang kamay ng Diyos na nakaupo sa trono. Dito nahayag ang hiwaga ng langit. Inaasahan ni Juan ang isang leon pero ang nakita niya ay isang kordero. Ito ang kabalintunaan ng langit. Ang tagumpay ay hindi dumarating sa dahas, hindi sa lakas, hindi sa espada. Ito ay dumarating sa sakripisyo. Ang leon ng tribo ng Juda, ang ipinangakong hari mula sa angkan ni David, ay siya ring kordero na pinatay. Ang inakala ng mundo na pagkatalo sa krus ay siyang pinakadakilang tagumpay sa buong walang hanggan. Ang scroll ay may hawak ng kapalaran ng mundo. Naroon ang mga hatol ng Diyos. Naroon ang plano ng pagtubos. Naroon ang lahat ng mangyayari pa. At iisa lang ang natagpuang karapat-dapat na magbukas ng mga selyo. Si Kristo, ang kordero na nagbuhos ng kanyang dugo. Ipinapahayag ng langit ang isang malinaw na katotohanan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa espada ng tao, kundi nasa krus ni Kristo. Nang humakbang ang kordero at tuluyang kunin ang scroll, parang huminto ang buong langit sa paghinga. Sa wakas, may natagpuang karapat-dapat ang leon na nagtagumpay sa pamamagitan ng pagiging korderong pinatay. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ay napalitan ng tunog na hindi pa kailanman narinig ni Juan. Ang pagsamba ng langit ay sumiklab sa isang bagong awit. Nang kunin ng kordero ang scroll mula sa kamay ng Diyos sa trono, isang malalim na katahimikan ang dumaan sa langit. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang ipinako na buhay muli at niluwalhating Kristo. Pagkatapos, biglang pumutok ang katahimikan sa pagsamba. Ang 4 na living creatures, puno ng mga mata at pakpak, ay nagpatira pa sa harap ng kordero. Ang 24 na matatanda, nakasuot ng puti may koronang ginto, ay nagpatira pa rin sa kanya. Bawat isa sa kanila ay may hawak na alpa. Ang mga tunog nito ay kumikislap sa langit. May hawak din silang mga mangkok na ginto na puno ng insenso, mabango, umaakyat na parang usok sa harap ng trono. At ayon kay Juan, ang insensong ito ay ang mga panalangin ng mga banal. Mga panalangin inialay sa loob ng mahabang panahon ng paghihirap at pananampalataya. Pagkatapos, nagsimula silang umawit ng isang bagong awit. Isang awit na hindi pa kailanman narinig sa langit o sa lupa. Ayon sa kanilang awit, Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe, every language, every people, and every nation.
You have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth. Ayon sa awit ng langit, ang awit ay umakyat na parang ilog ng tunog, umaalingaw-ngaw sa ibabaw ng dagat na parang salamin, pinupuno ang bawat sulok ng langit. At doon naging malinaw ang mensahe ng lahat ng nakita ni Juan. Ang sentro ng langit ay hindi kapangyarihan kundi sakripisyo. Habang umaawit sila may narinig si Juan na mas malakas pa, hindi lang ilang anghel, kundi hindi mabilang na hukbo ng mga anghel. Libo-libo, 10,000 sa 10,000, palibot sa trono, kasama ang mga living creatures at ang mga matatanda. Ang kanilang tinig ay parang malalakas na alon sa dagat, parang sunod-sunod na kulog. At sabay-sabay silang sumigaw, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Pagkatapos nito, hindi lang ang langit ang sumali. Ayon kay Juan, lahat ng nilalang ay nakisabay. Ang nasa langit, ang nasa lupa, ang nasa ilalim ng lupa, at ang nasa dagat. Lahat ng may buhay. At iisang pahayag ang umalingaw-ngaw. To him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. Ang 4 na living creatures ay sumagot ng Amen. At ang 24 na matatanda ay nagpatira pa at sumamba. Narinig ni Juan ang pinakadakilang musika ng langit, ang awit ng pagtubos. Ang mga panalangin ng mga banal na dati parang usok ng insenso ay ngayon ay sumabay sa musika ng mga anghel at sa tinig ng buong creation. Ang kordero ay idineklarang karapat-dapat dahil sa kanyang dugo. Ang kanyang sakripisyo ang tumubos sa mga tao mula sa bawat bansa. Ang kanyang kamatayan ay hindi pagkatalo. Ito ang tagumpay na bumili ng isang kaharian ng mga pari na maghahari kasama niya. Sa sandaling iyon, ang buong universe ay naging isang koro, ang throne room ay naging entablado, at si Kristo, yung korderong pinatay, ang naging sentro ng lahat ng pagsamba. Ang awit ng mga anghel ay gumulong na parang kulog, pinuno ang langit ng kaluwalhatian. Ngunit hindi pa tapos ang nakita ni Juan. Habang patuloy ang pagsamba, iniangat ang kanyang paningin lampas sa trono, lampas sa mga anghel. At may isa pa siyang nakita, hindi na lang mga anghel, kundi ang mga tinubos mismo. Isang napakaraming tao na hindi kayang bilangin ng sinuman. Mas marami pa kaysa buhangin sa dagat o bituin sa langit. Galing sila sa bawat bansa, bawat tribo, bawat lahi at bawat wika sa ilalim ng langit. May hari at may alipin, may mayaman at may mahirap, may bata at may matanda. Lahat sila ay magkakasamang nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng kordero. Nakasuot sila ng puting kasuotan, malinis, nagniningning. Hinugasan ng kanilang damit sa dugo ng kordero. Sa kanilang mga kamay, may hawak silang mga sanga ng palma, mga simbolo ng tagumpay, kapayapaan at pagtatapos ng mahabang laban. At sabay-sabay silang sumigaw, ang tinig ay parang malalakas na alon. Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Napuno ang langit ng kanilang sigaw. Umalunignig ang papuri sa ibabaw ng dagat na parang salamin. Ang lahat ng anghel kasama ang mga matatanda at ang mga living creatures ay pumalibot sa trono at silang lahat ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos. At sinabi nila, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Pagkatapos nito may isang matatanda ang lumapit kay Juan at nagtanong, sino ang mga taong ito na nakasuot ng puting kasuotan? At saan sila nagmula? Sumagot si Juan, Sir, you know. At sinabi ng matatanda, ito ang mga dumaan sa Great Tribulation. Hinugasan nila ang kanilang mga kasuotan at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya sila ngayon ay nasa harap ng trono ng Diyos. Siya ang kanilang pinaglilingkuran araw at gabi sa kanyang templo. At ang Diyos na nakaupo sa trono ang magbibigay sa kanila ng kanyang presensya. Hindi na sila magugutom, hindi na sila mauuhaw. Hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang matinding init. Dahil ang kordero na nasa gitna ng trono ang magiging kanilang pastol. Siya ang gagabay sa kanila patungo sa mga bukal ng living water. At ang Diyos mismo ang magpupunas ng bawat luha sa kanilang mga mata. Ito ang huling bunga ng pagtubos na nakita ni Juan. Hindi lang iisang bansa, hindi lang iisang lahi, kundi isang napakaraming tao mula sa bawat sulok ng mundo. Dito natupad ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ayon sa Genesis chapter 22 verses 17 to 18, sinabi ng Diyos, ang iyong lahi ay magiging kasing dami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa tabing dagat. At sa pamamagitan ng iyong binhi, ang lahat ng bansa sa mundo ay pagpapalain. Ang puting kasuotan na suot nila ay hindi gantimpala ng mabubuting gawa.
Ito ay kalinisan na binili ng dugo ni Kristo. Ang mga sanga ng palma sa kanilang kamay ay paalala ng mga pagdiriwang ng tagumpay sa Israel. Pero ngayon ang tagumpay na ito ay para na sa mga tinubos mula sa bawat bansa. Sa presensya ng kordero, wala ng gutom, wala ng uhaw, wala ng sakit, wala ng lungkot. Ang pastol na minsang nag-alay ng kanyang buhay, ang ngayon ay gumagabay sa kanyang bayan, patungo sa walang hanggang buhay. At ang Diyos ng kaaliwan ang magpupunas ng bawat luha. Ito ang katiyakan ng langit. Ang paghihirap ay hindi ang huling salita. Ang korderong pinatay ang magiging pastol ng kanyang bayan magpakailanman. Nakita ni Juan ang napakaraming taong nakaputi, ang mga tinubos mula sa bawat bansa, sumasamba sa harap ng kordero at nananatili sa kanyang presensya magpakailanman. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang pangitain. Pagkatapos makita ang bayan ng Diyos na nagkakatipon, ipinakita pa kay Juan ang mas dakilang bagay, ang kapalaran ng buong kreasyon. Ang lumang mundong puno ng sakit at luha ay lilipas, at sa halip nito ipapakita ng Diyos ang isang bagong simula. Ayon kay Juan, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Ang lumang kaayusan na minarkahan ng kasalanan at pagkabulok ay tuluyan nang nawala. Wala na ang dagat. Ang dating kaguluhan at pagkakahiwalay ng lumang mundo ay naglaho na. At nakita ni Juan ang banal na lungsod, ang New Jerusalem, bumababa mula sa langit, mula sa Diyos. Ito ay nagniningning, malinis at handang-handa gaya ng isang babaeng ikakasal na pinalamutian para sa kanyang asawa. Ang mga pader nito ay kumikislap na parang jasper. Ang mga daan ay parang malinaw na ginto. Ang mga pintuan ay gawa sa perlas. Ang pundasyon ay pinalamutian ng iba't ibang mamahaling bato. Ang buong lungsod ay nagniningning sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi na kailangan ng templo roon dahil ang Lord God Almighty at ang Kordero ang mismong templo nito. Hindi na rin kailangan ng araw o buwan dahil ang liwanag ng Diyos ang nagbibigay ilaw sa lungsod at ang Kordero ang siyang ilawan nito. Sa liwanag na iyon lalakad ang mga bansa at ang mga hari ng mundo ay magdadala ng kanilang kaluwalhatian dito. Pagkatapos narinig ni Juan ang isang malakas na tinig mula sa trono, parang malalakas na alon sa dagat at sinabi nito, "Behold, ang tahanan ng Diyos ay kasama na ng tao. Siya ay maninirahan kasama nila. Sila ay magiging kanyang bayan at siya mismo ay makakasama nila bilang kanilang Diyos. At ang Diyos mismo ang magpupunas ng bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati, wala ng iyakan, wala ng sakit dahil ang mga dating bagay ay tuluyan ng lumipas. At ang Diyos na nakaupo sa trono ay nagsalita, Behold, I make all things new. Isulat mo ito dahil ang mga salitang ito ay tapat at totoo. Ayon sa Diyos. Pagkatapos ay sinabi pa niya, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. Sa mga nauuhaw ibibigay ko ng libre ang tubig ng buhay. Ang magtatagumpay ay magmamana ng lahat ng ito. Ako ang magiging kanyang Diyos at siya ay magiging aking anak. Ang pangitain ni Juan ay hindi nagtapos sa pagkawasak. Ito ay nagtapos sa pagpapanibago. Ang lumang mundong wasak ng kasalanan at sakit ay napalitan ng bagong langit at bagong lupa. Ito ang katuparan ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ayon kay Isaiah chapter 65 verse 17. Behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered. Ang New Jerusalem ay hindi gawa ng kamay ng tao. Ito ay bumaba mula sa Diyos. Ganap maluwalhati, walang kapintasan. Isang tahanan kung saan sa wakas ay nagtagpo ang langit at lupa. Wala ng templo ron dahil ang presensya ng Diyos ang pumupuno sa lahat. Wala ring araw o buwan dahil ang kordero ang walang hanggang liwanag. Dito lahat ng sugat ay maghihilom. Lahat ng luha ay mapupunasan. Ang kamatayan, ang huling kaaway ay tuluyan ng mawawala. Ang nawala kay Adan sa Eden ay ibinalik ni Kristo sa kaluwalhatian. Ito ang dakilang pag-asa ng mga banal. Hindi lang ang makatakas sa mundong ito, kundi ang manahin ng isang bagong creation kung saan ang Diyos mismo ay maninirahan kasama ng kanyang bayan magpakailanman. Dito naabot ni Juan ang pinakamataas na bahagi ng kanyang pangitain, bagong langit, bagong lupa, at ang banal na lungsod na bumababa sa kaluwalhatian. Ang Diyos mismo ay makakasama ng kanyang bayan at ang bawat luha, bawat lungkot, bawat anino ng kamatayan ay mawawala na magpakailanman. Ngunit kahit matapos ipakita kay Juan ang kapalaran ng creation, hindi nagtapos sa katahimikan ng pangitain. Muling nagsalita ang makapangyarihan. Ang kanyang tinig ay parang malalakas na alon at sinabi niya, Behold, I make all things new. Isulat mo ito
dahil ang mga salitang ito ay tapat at totoo. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. Sa mga nauuhaw, ibibigay ko ng libre ang tubig ng buhay. Sa magtatagumpay, ako ang magiging kanyang Diyos at siya ay magiging aking anak. Sa mga salitang ito ayon kay Juan, siya ay nagpatira pa sa pagsamba. Nanginig sa kaluwalhatian pero napuno ng aliw dahil sa pangako at narinig niya ang espiritu at ang babaeng ikakasal na sabay nagsasabi, Come, at lahat ng nakarinig ay sumagot din, come. at ang paanyaya ay umabot sa lahat ng bansa. Sa bawat kaluluwang naghahanap ng buhay, lumapit ang nauuhaw, ang may nais uminom ng tubig ng buhay, ng libre. Ito ang huling panawagan ng langit, hindi lang para kay Juan na nakakita ng pangitain, kundi para sa lahat ng makaririnig ng mga salitang ito hanggang sa katapusan ng panahon. Bukas ang mga pintuan ng lungsod. Ang paanyaya ay para sa iyo. Ang aklat ng Revelation ay hindi nagtapos sa hiwaga. Ito ay nagtapos sa paanyaya. Hindi lang ito sulyap sa kaluwalhatian. Ito ay tawag para sa iyo at para sa akin. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay patuloy na sumisigaw. Come! Ang mga tinubos ay sumasabay. Come! At si Kristo mismo ay nag-aalok ng tubig ng buhay ng walang bayad. Nagtapos ang Revelation kung paano ito nagsimula. Si Hesukristo ang sentro ng lahat, ang Alpha at Omega, ang korderong pinatay, ang Panginoong babalik. Hindi ito malayong kwento. Ito ay isang buhay na pangako. Ang nakita ni Juan sa langit ay hindi lang para sa kanya. Isang araw hindi na lang ito pangitain. Ito na ang magiging realidad natin.